Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Desa, taga Laguna. Pero itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa Quezon Province. Kahit magkalapit lang yung dalawang probinsya na to, ay hindi ako ganun kapamilyar sa mga bayan sa Quezon. Kaya nagpasama ako sa pinsan ko nang minsang maimbitahan akong pumunta sa isang kasalan sa Tayabas. A day before the wedding ay nagbiyahe na kami ng pinsan kong si Kyle. Lakwatsero din kasi talaga ito at kung saan saan na nakarating. Minsan sakay ng kotse at minsan naman ay sakay ng motor niya. Hapon na kami umalis at kinagabihan noon ay may party sa bahay nila. May dinaanan kaming tulay na ang sabi ni Kyle ay lumang-luma na. Prinsesa pa ang tawag doon. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang tingnan o magpicture muna kami doon. Medyo kilala daw kasi yon. Wala akong ideya pero nainganyo ako. Curious ako kung ano bang kakaiba sa tulay na yon. Kaso di rin makita kapag nasa taas ka lang nakatingin. Kinailangan pa bumaba para makita yung buong struktura nun. Kaya nagpicture-picture na lang kami. Papalubog na yung araw. Kaya yung mga kuha namin ay medyo madilim na rin. Matapos ng ilang mga shots ay niyaya ko na siyang umalis at baka gabihin kami sa daan. Habang nasa daan nun ay nagkukwento itong si Kyle. Marami na rin daw ang nadiskrasya sa lugar na yon. Hindi ko alam kung wala siyang maisip na ibang topic o trip lang niyang ikwento yung mga nalalaman niya tungkol sa tulay na yon. Pero dahil pakiramdam ko noon ay patungo na kami sa exciting part which is horror, naging interesado na ako sa kwento niya. Ang sabi daw ay may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na yon. Meron din daw nagpapakita sa ilang motorista. Minsan na raw silang nag-rides doon at huminto sa tulay hanggang magdilim. Yung isang kasamahan nila ay may nakitang babae na parang nakalutang sa may gilid ng tulay. Paano raw nasabing nakalutang? Nakita daw yon ng kasamahan nila na nasa taas ng tulay. Walang inaapakan at nakaangat sa ere. Pagkasabi raw nun ay nag-alisan na sila. Natatawa pa akong tinukso siya na mga duwag pala sila. Bigla niya nung nabanggit kung kumusta raw yung mga kuha naming pictures. Baka meron daw na pwedeng i-DP sa FB o Instagram. Ako naman, noon ko lang naisipang tingnan. Kaya dali-dali kong binuksan yung phone ko at iniskan yung mga kuha namin. Nung una, medyo maayos pa yung mga kuha. Maliwanag pa nun. Pero sa huling shots, kung saan palubog na ang araw, parang may napansin akong kakaiba. Napamura na lang ako noon nang may makita akong selfie ko na parang may nakadikit na muka sa muka ko. At malabong si Kyle yon dahil mukha yung babae. Hindi lang yon, may mga kuha kaming blurred kahit maayos naman yung camera. Meron ding kuha kaming dalawa na may nakaakbay kay Kyle. Talagang nanindig ang balahibo ko noon, Sir Bob, nang makita ang picture na yon. Hindi ko kasi kamay yon dahil merong kulay ang mga kuko ko. At yung kamay naman na nasa picture ay parang nangingitim na medyo mabutla. Napahiyaw talaga ako. Si Kyle naman ay napapreno. Pinakita ko sa kanya yung picture at napamura din siya ng paulit-ulit. Hindi raw niya ine-expect na may magpapakita sa mga kuha namin at sobrang nakakakilabot talaga dahil obvious na may kasama kami habang nagpe-picture. Akala ko ay yun lang pero may mas malala pa. Parang ayoko na ikwento dahil pag inaiisip ko, natatayuan talaga yung mga balahibo ko. Bigla nga akong nanlamig nang maalala ko yon. Meron akong kuha na si Kyle ang nagshot. Medyo blurred ng konti yung mukha ko. Okay lang sana yung ganon. Pero Sir Bob, blurred yon na may ibang muka. Hindi ko muka ang nasa picture. Napatanong ako noon ng, "Putya, sino to?" Medyo nainginig pa nga yung mga kamay ko noon habang pinapakita sa kanya yung mga shot. "Ikaw yan ate, yan ang suot mo." Sagot niyang alam kong kinikilabutan na rin. Suot ko nga yung naroon pero parang ang layo naman ng mukha sa akin
kahit medyo blurred pa. Biglang nabulalas ni Kyle na i-delete ko na lang daw lahat ng mga pictures dahil baka may dalang malas yon. Alam niyo Sir Bob, na-delete ko na lahat maliban sa isang picture na hindi ko ma-delete. Nag-e-error. Yung akala ko na deleted na, pero pag binuksan ko ulit yung album ay andoon pa rin. Yun yung picture na iba yung mukha ko. Kaya imbis na i-delete ko ay hinide ko na lang. Sinisi ko pa nga si Kyle kung bakit nagpa-picture pa kami doon sa tulay. Pero natawa na lang siya. Ang sabi niya ay okay na rin daw yon at may experience na kaming dalawa sa kababalaghan. Kahit papaano daw ay may ma-share siyang kwento sa mga kaibigan niya. Dapat daw pala ay hindi ko na dinilit at pinasa muna sa kanya. Kahit nasa recently deleted ay dinilit ko pa rin lahat para hindi ko na ulit makita pa. Nung dumating kami sa bahay ng kaibigan ko ay marami ng tao. Pero ang una kong nasabi sa kanya noon, maliligo muna kami ni Kyle. Tapos nang hingi ako ng asin at nilagyan ko yun ng tubig para ipanligo. So far, wala nang kakaibang nangyari matapos yon. Nung pauwi na kami, gabi na rin nang dumaan kami sa tulay na yon. Sinabihan ko na lang si Kyle na bumusina siya at magdadasal ako. Nakapikit lang ako noon hanggang sa lumagpas kami ng tulay. Narinig kong napabuga na lang ng hangin si Kyle. Parang nagpipigil ng hininga dahil sa takot. Diretso lang daw talaga ang tingin niya. Nang ikwento namin yon kina mama ay nasermonan pa kami. Ang hilig daw kasi naming mag-post ng kung ano-ano sa social media at walang tigil sa pagpipicture. Ayan daw at minulto kami. Ang sabi ko naman, anong connect nun? Pero ang ipinagpasalamat namin ay walang nangyari sa aming masama. Hanggang dito na lang Sir Bob ang ghost story namin ng pinsan ko. I hope na ma-feature to sa Kadiliman Stories at ipaparinig ko rin sa kanya. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng inyong channel. Tawagin na lang akong Rita, taga Antipolo City, Rizal. Patagal na rin akong nag-aabang sa mga kwento nyo, kaya naisipan kong ibahagi rin itong karanasan ng tatay ko at baka sakaling ma-narrate ninyo. Gusto ko rin sanang mapainggan mismo itong ikukwento ko. Sana ay maintindihan nyo dahil hindi ako ganun kagaling sa pagsusulat. Bali kayo na po ang bahalang mag-ayos Sir Bob. Maraming salamat po in advance. Si tatay na tawagin nating Rogelio ay dating tricycle driver. Naging taxi driver din siya ng ilang taon, pero mas tumagal siya sa pagmamaneho ng tricycle. Nasa elementarya pa kami noon nang magsimula siyang mag-drive para daw may service din kami. Hulugan lang yung kuha niya sa tricycle. Buwabiyahe siya mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sagad ng oras yon. Kwento ni tatay. Pauwi na siya noon nang mapadaan siya sa tulay ng Kawalis. Sobrang dilim daw doon. Pero noong mga oras na yon ay may naaninag siyang dalawang figura na naghahabulan sa gilid ng daan. Nang malagpasan daw niya ay tiningnan niya sa side mirror. Pero wala na raw yung mga yon. Nagtaka lang daw siya na sobrang dilim na pero may naghahabulan pa. Hindi naman daw siya noon kinilabutan kaya inisip niyang hindi multo yung nakita niya. Pero nung sumunod na araw, parehas na oras ng pag-uwi niya, buliraw ay may nadaanan na naman siyang dalawang taong naghahabulan. Parang ang babae yung nasa unahan at yung lalaki ang humahabol dito. Napailing na lang siya. Bakit daw parang naulit yung nadaanan niya sa tulay na yon? Muli raw niyang tinignan sa side mirror at parang bulang naglaho yung dalawang figura. Doon na raw kinabahan si tatay. Hindi yata normal ang nangyayari sa kanya. Isa pang pinagtataka raw niya ay kung bakit wala ni isang sasakyan na nakakasabay siya doon o di kaya ay nakasalubong. Katulad din daw nung nakaraan. Sa gabi ng pagdaan niya doon ay nakiramdam siya. Dumaan siya sa tulay ng ganung oras.
Walang kasabayan at kasalubong. Akala ni tatay ay makakahinga na siya ng maayos nang wala siyang makitang naghahabulan. Pero maya-maya lang daw ay nakita niyang may pabarating na tumatakbong babae. Noong mga oras na yon ay huminto na raw si tatay. Nakita din niya yung lalaking nakasunod dito. Dire-diretso daw siyang dinaanan na parang hindi siya nakikita. Sinundan niya kung saan papunta yung dalawa. Parang nakarinig na lang daw siya ng pagsigaw ng isang babae. Binalikan niya kung saan papunta yon, pero hindi na niya ito nakita. Naglaho na naman yung dalawa na parang bula. Nanginginig na raw sa kilabot si tatay. Nang paandarin niya yung tricycle, biglang bumigat na parang may naasakay na raw sa likod. Hindi sinasadyang napalingon siya at ganoon na lang yung panggigilalas niya nang makita ang isang babaeng nakaputi na nakaupo sa likod ng tricycle. Hindi raw alam ni tatay kung anong gagawin at kung paano mapapaalis ang hindi inaasahang pasahero. Sa sobrang pagkataranta daw niya ay napiga niya ang manibela. Bumilis daw ang takbo ng tricycle noon pero nakontrol naman ni tatay at bumalik sa dating takbo. Akala daw niya ay bumaba na yung angkas, pero lalo daw nanlaki yung ulo niya noon nang malingunan niya na nakalingon din sa kanya yung babae. Ang hirap daw ipaliwanag ng itsura nito. Yun bang parang blanko yung muka o sadyang wala lang talagang muka yon? Doon daw napagtanto ni tatay na multo talaga ang nakiangkas sa kanya. Nang maalampas raw siya ng tulay ay bigla ding nawala yung nakaangkas. Simula nang mangyari yon ay ayaw na niyang magpagabi pa sa daan, lalo na ang dumaan dun sa Kalawis Bridge. Yung nakita niya naghahabulan, malamang ay aparisyon na lang yon ng mga nangyari. Baka daw hinabol muna yung babae bago pinatay. Nakakakilabot lang doon ay kung ilang beses niyang nakita yon o nasaksihan. Nalaman daw niya ang kwento tungkol doon sa isang kasamahan niyang tricycle driver din. Hinabol daw nung lalaki yung babae, ginahasa at pinatay. Tapos itinapon sa tulay yung katawan nun. Yung lalaki naman daw ay natagpuan na ring patay malapit lang sa tulay. Tiyak na hindi pa natatahimik yung kaluluwa ng babae at maski yung lalaki. Ikakasal pa man din daw sana yon. Ito lang sir ang kwento ni tatay. Hi po sa inyo boss at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Rihanna, taga Tarlac. Gusto ko talagang ibahagi itong kwento at karanasan ng pinsan kong isang rider. Napagkasundoan daw noon ng mga kasamahan niya sa rides na doon sila mag-iikot sa Pangasinan. May charity kasi silang sinusuportahan. Nangihingi sila ng mga donation sa ibang members at sa kanila ihahatid sa charity. Pwede rin daw i-donate yung pinaglumaang mga damit at laruan. Isa talaga yung pinsan kong si Eric sa masisipang mag-collect ng mga donations. Isa pang gusto ko noon sa grupo nila ay yung one for all for one na motto. Kwento niya ay palagi silang bumabiyahe ng madilim pa lang. Minsan hating gabi o di kaya ay alauna ng umaga. Pag malayo ang pupuntahan nila ay mga ganong oras sila umaalis para daw hindi pa mainit pag dumating sila at hindi makaabala sa kalsada. Madalas ay higit sa 20 motorsiklo ang dalan nila. Pero that time ay nasa 10 lang daw ang nakasama kasi nagkataon na may member silang nasunugan. Nahati raw ang grupo at doon yung iba nagpunta. Si Kuya Eric ang naging leader sa lakad nilang yon. Mag-aalas 4 na raw ng madaling araw nang binaybay nila ang mga aldan. Nagsabihan pa nga sila doon na mag-iingat. Medyo maselan po ang mga sunod kong ibabahagi. Habang nasa tulay na raw sila noon ng embarkadero ay biglang napapareno si Kuya Eric, dahilan para mapahinturin yung dalawang kasunod niya. Kaso ay na out of balance yung isa at tumilapon. Yung isa naman ay sumemplang malapit sa motor ni Kuya. Nagulat na lang daw noon si Kuya Eric sa mga kalabog
Lalo na nang makita daw niyang sumadsad sa gilid ng tulay yung motorsiklo ng isa nilang kasamahan. Hindi raw nila agad nakita ang katawan nito sa kalsada. Yun pala ay tumilapon na sa tulay. Nakita na lang daw nila ang katawan nun na nakataob at tuguan. Basag daw ang bungo at lumabas ang utak. Umaga na nang may dumating na mga rescue. Hindi naman gaano nasaktan noon ang isa pa niyang kasamahan, pero si Kuya Eric ay tulala at hindi makausap. Hindi siya maapaniwala na may namatay sa kasamahan niya. Sinisisi niya yung sarili niya noon dahil kung hindi niya bilang napreno ay hindi yun mangyayari. Pero nagulat daw talaga siya nang makitang may papatawid na ahas. Hindi daw niya alam kung saan nanggaling yon at kung saan din nagpunta. Kasi nga wala na doon yung atensyon niya. Sabi naman ng isang kasama niyang nakaligtas ay wala naman daw siyang nakitang ahas. Pero malinaw daw yung nakita ni Kuya. Halos isang dipanga raw ang haba nun. Hindi na raw niya yon kinuwento pa sa ibang kasamahan nila dahil baka isipin na naghahanap lang siya ng rason o dahilan para hindi siya masisi. Pero inako talaga niya noon ang kasalanan. Nasuspend pa nga siya sa grupo nila. Hindi kasi talaga nakaligtas yung kasamahan nilang yon. May hindi raw nakwento si Kuya kaya sa akin na lang daw niya i-share. Nang makita raw niyang tumilapon yung isa nilang kasamahan, may napansin daw siya sa kabilang side ng tulay. May nakatayo daw doong mama o lalaki na hindi naman niya maaninag yung itsura. Nakatayo lang daw yon at walang ginagawa. Nang humingi pa sila ng tulong ay bigla na lang daw nawala yung lalaki. Pilit daw na inaalala ni Kuya kung tao ba yung nakita niya. Pero naaalala daw niya na bago siya makakita ng sawa ay walang katao-tao sa tulay na dinaanan nila. Madilim nga raw yon at medyo delikado para sa nag-iisang naglalakad o nagbabiyahe. Parang nakita pa nga raw niya noon na nakangisi ito. Ito pa raw yung isang nakakakilabot. Sa lamay ng kasamahan nila, may napansin daw si Kuya sa labas ng bakuran. May nakatayo raw doong lalaki na parang nagmamasid. Kapareho ng suot nun yung suot ng taong nakita ni Kuya sa tulay. Tinitigan daw niya yon at sa isang iglap ay bigla itong nawala. Napamura na lang si Kuya. Hindi niya alam kung multo, elemento o kung anong nilalang yung nakita niya. At malamang ay may kinalaman daw yon kung bakit sila nadisgrasya doon sa tulay. Magandang gabi sa lahat, lalo na sa iyo Kuya Bob. Ako si Gwen from Iloilo. Itong kwento ko ay tungkol sa isang tulay na kilala dito sa amin, lalo na sa mga taga-Pototan. Sa mga taga-Iloilo na nakikinig, I'm sure pamilyar kayo sa tulay na tinatawag na Taytay Guba at sa mga kababalaghang nakapalibot dito. Ang kahulugan ng Taytay Guba sa Tagalog ay tulay na giba. Hindi na siya madaanan dahil deteriorated na ito at ang sinasabing dahilan ay ang ghost ship. Mahilig po ako sa mga horror pero hindi ako believer pagdating sa mga ghost at nilalang tulad ng aswang. Para kasi sa akin, to see is to believe. Pero nagbago yung paniniwala kong yon nang marinig ko yung kwento tungkol sa ghost ship na nasa mismong tulay ng Taytay Guba. Naniwala ako kasi nakita at naranasan ko. College ako noon at may boyfriend na tawagin nating Zion. Taga-Pototan siya at siya ang nagpakita sa akin ng tulay na yon. Unang pumasok sa isip ko, sayang at hindi na madadaanan at nakakatakot na ring dumaan. Pero kahit na ganoon ay niyaya pa rin niya akong tumambay malapit dun. Hanggang sa malibang kami at inabot na ng hapon. Mas madilim ng hapong yon kesa sa mga lumipas na araw. Hindi ko alam Kuya Bob na kung that time ba na mali lang ako ng pandinig o nabingi lang ako. Pero nakarinig talaga ako ng tunog ng barko. Agad kong tinanong yung boyfriend ko kung narinig din ba niya yon. Umiling-iling siya.
Wala naman daw ibang sasakyang pandagat nun. Sigurado akong sa barko nang gagaling yon. Pero papaano? Kahit siya ay nagtaka at hindi naniwala na narinig ko. Nang makitulog ako sa kanila ay nagising ako ng alanganing oras. Narinig ko na naman kasi yung foghorn o busina ng barko. Bigla akong napabangon noon at pinakinggan ko mabuti. Meron talaga. Pero walang maniniwala sa akin kung gisingin ko sila. Pinilit ko na lang matulog. Hanggang sa managinip ako, Kuya Bob, na para talagang totoo. Naalala ko pa yung ibang part ng panaginip na yon na nasa pier daw ako at sasakay ng barko. Sobrang laki ng barkong yon. Nang nasa loob na ako, ay nakasalubuha ko raw ang parang mga maharlikang nilalang. Puro sila nakagawn at tuxedo. Nagsasayawan. Maraming pagkain at inumin. Pero ang nakaagaw talaga ng atensyon ko ay yung mga kumikinang na mga ginto. Nang dadampot na ako ng isa, ay bigla na lang umalog yung barko. Ang sabi ay malulunod daw kami. Bigla na lang akong nagising dahil narinig ko na yung boses ni Zion. Ginigising ako. Ano raw ba yun na papanaginipan ko at parang may pilit daw akong kinukuha? Sinabi ko sa kanya yung panaginip ko tungkol sa isang barko na may maraming ginto. Tinawanan lang niya ako. Puro na lang daw ako barko. Porket nakwento raw niya sa akin yung tungkol sa ghost ship. Totoo namang yun ang laman ng panaginip ko. Baka raw totoong may ginto sa tulay na yon. Siya naman ang tinawanan ko. Pero ang nakakakilabot, kinabukasan, nagkagulo sila sa tulay na yon. May bago na naman daw na nagibang bato o semento sa parte ng tulay. Mukhang binangga na naman daw yon ng barko. Sinabi ko yun kay Zion na nagisingan ko na may tunog ng barko. Baka kako yun ang bumunggo. Nabangga daw ba yung sa panaginip ko? Hindi ko kasi alam kasi nga nagising na ako bago ko pa malaman kung anong nangyari. Sabi nila, dayo daw kasi ako. Kaya daw sa akin nagpaparamdam yung sinasabi nilang multo ng barko. Hindi siya nakakatakot para sa iba. Pero para sa akin na nakarinig ng tunog ng barko kahit wala namang barko ay nakapaninindig balahibo talaga. Kayo, ano sa tingin nyo yung naranasan ko? Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Alam kong karamihan sa mga nakikinig dito ay alam ang San Juanico Bridge, yung unang naging pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Mahigit 2 kilometro nga ang haba nito, pero ngayon ay pangalawa na lamang. Nung panahon raw ni na Mama, around 1970s, ay nagagawa pa nilang lakarin ito mula Samar papuntang Leyte. Sinisimulan nila ng maaga at halos tanghali na raw silang nakakarating ng Leyte. Hindi naman daw nila alintana ang pagod sa paglalakad dahil na-e-enjoy nila ang tanawin. Tawagin niyo na lang po akong Rica, 32 years old, taga Samar, at ang mama ko naman ay si Norma. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni na Lola at Mama. Dalawa din sila ang nagkwento nito sa akin. Bali 5 silang magkakapatid at punso si Mama. Taga Leyte si Lola na tawagin nating Lola Bibing. Jeepney ang pangunahing transportasyon daw noon kapag papunta ng Leyte. Halos 10 hanggang 20 minutos ang biyahe kung hindi mamalasing masiraan. Hindi pa raw noon aalis yung jeep hanggat hindi napupuno ang loob at taas. Nangyari daw ang karanasan nila na magbiyahe sila papuntang Leyte. Magpapabinyag daw noon ang anak ng kapatid ni Lola, first cousin ni Mama. Naimbitahan sila. Pero si Mama lang ang sinama niya dahil iniyakan daw talaga niya si Lola. Isa pa ay nasa elementary pa lang daw siya noon kaya minabuting isama na siya ni Lola kaysa maglumikot sa bahay nila. Madaling araw pa lang noon ay gising na sila para maghanda at mag-almusal.
Medyo madilim pa ay nakaabang na sila ng masasakyan. Mabuti na lang at agad na may dumaang jeep. Mag-aalas 4 pa lang daw yon ng madaling araw at makulimlim pa talaga. Kung mga maliwalag na raw noon ay tiyak punuan na yung jeep. Pero noong mga oras na yon ay konti lang ang sakay. Ang sabi pa ng driver ay narentahan daw ang jeep niya papuntang Samar at pabalik na ng Leyte. Kaya sinuwerte daw sila mama kasi maluwag yung jeep. Pero hindi daw pala swerte dahil nasiraan sila ng makina at dun pa mismo habang nasa tuloy sila ng San Juanico. Sabi daw ni Lola noon ay medyo nakakatakot pala kapag ganoong oras at nasa gitna ka pa ng napakahabang tulay. Iilan lang silang sakay noon at medyo maginaw pa ang paligid. Saglit silang pinababa para matingnan kung may sira din ba yung bahagi ng jeep tulad ng gulong. Habang nasa tabi daw sila ng daan, nakarinig si nanay na parang iyak ng bata. Sabi niya, "Hala nay, may umiiyak na bata." Nagtaka naman daw noon si Lola dahil si nanay lang ang batang kasama nila at sakay ng jeep. Sinabihan siya ni Lola na guni-guni lang daw niya yon. Pero maya-maya na naman ay may narinig siyang boses. Meron daw umiiyak na bata at minsan ay tumatawa. Hindi na raw siya pinapansin ni Lola. Minsan daw kasi ay malawak talaga ang imahinasyon ni nanay. Halos inabot din ng 1 oras bago naayos ang jeep. Agad naman silang lumarga nang umandar na. Napansin daw ni Lola na itong si nanay ay naglulumikot sa upuan at panay ngisi sa harap. Wala naman daw itong kaharap na pasahero. Mahina daw siyang tinanong ni Lola kung napapano siya. Binulong din daw ni nanay kay Lola na, "Ang kulit kasi nung bata eh." Parang nagbe-make face daw ito sa kanya. Hindi raw alam ni nanay na sadyang deformed na yung mukha ng bata. Akala niya ay nagpapatawa lang. Pasimpleng kinurot daw siya ni Lola sa hita at binulungan na umayos. Napakislot naman si nanay at tumahimik na. Pinagtitinginan na raw kasi sila ng ibang mga pasahero. Maya-maya ay bigla na lang tumawa ng malakas si nanay. Nakita daw ni Lola na nakasunod ang mga tingin niya sa labas ng jeep. "Napapano ka ba, Norma, ha?" Medyo naiinis ng tanong ni Lola. Nanay naman kasi." Medyo naiinis na rin daw na sagot ni nanay. "Hindi mo ba nakikita yung bata na bigla na lang naglambitin sa jeep? Ang galing kaya." Natatawa pa raw na nagkwento siya. Pahilang inilapit daw ni Lola ang tenga ni nanay sa bibig niya. "Tumigil ka, kundi sasamain ka sa akin," sabi raw ni Lola. "Walang ibang bata, Norma. Tigilan mo yung imahinasyon mo ah." Medyo gigil na raw si Lola noon kaya tumahimik na si nanay. Nang maarating daw sila ng Tacloban ay naging matamlay na si nanay. Nang sapuin daw ito ni Lola sa noo ay mainit daw talaga. "Ikaw talagang bata ka at ngayon ka pa nilagnat," sabi ni Lola, kaya dumaan na sila sa mabibilhan ng gamot. Nag-tricycle na lang sila patungo sa bahay ng kapatid ni Lola kung saan idadaos ang binyag. Bahay pa raw yon ng mga magulang nila Lola at doon din siya dati nakatira. Pagdating daw nila sa bahay ay pinakain niya muna si nanay bago pagpahingahin. Hindi pa daw ulit bumababa yung lagnat niya. Habang nasa silid daw si nanay ay sinamahan siya ng pinsan niyang mas matanda sa kanya, si Tita Glenda. Napansin daw ni Tita Glenda na kumikibot-kibot ang labi ni nanay. Maya-maya daw nun ay ngumisi ito ng malapad. Tapos nakataas pa ang 2 kamay niya na para bang may inaabot o may gustong yakapin. Ginigising raw niya ito pero patuloy lang ito sa ginagawa na parang nakikipaglaro. Sumigaw pa nga raw ito ng, "Hoy, hintayin mo ko." Sabay yung tawa niya raw ay napalitan ng pag-iyak. Iyak na raw ng iyak doon si nanay. Nababahala na si Tita Glenda kaya tinawag na niya sina Lola. Ilan na raw sila ang gumigising kay nanay noon pero iyak lang siya ng iyak. Hanggang sa maiyak na rin daw si Lola. Alam niyang may kakaiba nang nangyayari kay nanay. Pero habang ginigising daw nila ito
ay nakaangat lang daw ang dalawang kamay niya. Nang dasalan siya at dampian ng rosaryo sa noo ay biglang bumagsak yung mga kamay niya. Bigla na lang daw siyang dumilat at napahugot ng hininga. Matapos ay humagulgol daw talaga siya sa di malamang dahilan. Tinanong daw siya ni Lola kung anong problema. Patuloy lang sa pagluha si nanay. Maya-maya nun, pahigbi niyang kinuwento yung nakita niya tungkol sa bago niyang kaibigan na lumalayo daw sa kanya. Umiiyak daw yung bata na puno ng dugo. Sinasabi daw ni nanay na huwag siyang iwan, pero habang lumalapit daw siya ay lumalayo naman itong bata sa kanya. Ang damhin daw ni Lola ang noo ni nanay ay sobrang init pa raw nun. Kaya nagtanong na raw siya kung sino ang manggagamot sa lugar na yon. Baka pinaglalaroan daw si nanay ng kaluluwa o kung anumang elemento. Kinausap daw ng manggagamot si nanay. Tinanong kung ano at sino ang nakikita. Kinuwento ni nanay yung tungkol sa bata na bagong kaibigan niya, pero hindi niya alam ang pangalan. Sumunod lang daw yun sa kanya hanggang doon sa bahay ni Lola Rosa na kapatid ni Lola. Tinanong si nanay kung saan niya yun unang nakita. Sumakay daw yun ng jeep, mula raw doon sa tulay na mahaba. Naalala ni Lola na panay nga ang sabi noon ni nanay na may bata siyang nakikita. Akala nga ni Lola ay imahinasyon lang niya. Pero sabi ng manggagamot ay isang kaluluwa daw yung bata na yon na kumapit kay nanay. Hindi naman daw nananakit, gusto lang nitong makapagdaro. Kaso raw ay parang hinigop noon ang enerhiya ni nanay, kaya matamlay at nilagnat siya. Ang ginawa na lang ng manggagamot ay binigyan si nanay ng pangontra sa mga kaluluwa para hindi daw niya yon makita o maramdaman. Kontra third eye ba? Nang pabalik na raw noon sina Lola ay sinuot niya yung rosaryo sa liig ni Mama, pati na yung bracelet na pangontra. Nagbaon din daw sila ng asin at bawang. Mahirap na at baka may maengkwentro ulit sila. Hindi lang daw kaluluwa ang dapat nilang iwasan, kundi yung iba't ibang uri ng aswang na halang ang kaluluwa. Nauso rin kasi noon yung mga kwentong aswang na nambibiktima ng mga bata. Ilang taon daw ang lumipas noon nang maglabasan ang mga balita na maraming bata ang nawawala. Ang sabi ay ginagawa raw alay yung dugo nila para tumibay yung tulay na ginagawa. Hindi ko alam kung totoo ba talaga yon. Hanggang dito na lang sir ang kwento ni nanay at lola. Sana ay mabasa nyo to.